Dear Tita L. Magandang gabi po sa inyo, pati na sa lahat ng bumubuo ng programa. Ako po pala si Rian ng Nueva Ecija. Ma-share ko lang po sana, Tita L, yung kakaibang realizations ko in life lately. Parang 3 weeks ago po nang surprisingly, magkita kami ng ex-boyfriend ko sa pag-ibig. As in yung pag-ibig na hinuhulugan kada buwan, kinakaltasan tayo ng sweldo. Okay. Doon sila nagkita sa ahensya ng pag-ibig. Huli ko siyang nakita at nakausap was 2 years ago and it was a moment of pure pain and guilt dahil iyon yung araw na officially naghiwalay kami. In our case, ako po ang nagkamali. Nagawa ko siyang i-2-time kasi nakinig ako sa bulong ng ego ko. Sabi ko kasi sa sarili ko, 2 weeks lang, artil-artil lang ako. Ayun, hindi ko alam na taning pala sa stable na relasyon namin yung ibinigay ko sa sarili ko. Mahal ko po siya. Sadyang immature lang ako and somehow noon gusto ko yung feeling na may thrill. Kaya ako nagawa yun. Pero nahuli niya ako. Agad-agad, there's no way na makapag-deny ako. And there's no way na rin na ma-revive ko pa yung trust niya at relationship namin. 3 years nang pinagsamahan namin yung sinayang ko. Ang nakakadurog ng dibdib, Tita L, naghiwalay kami nang wala akong narinig na kahit anong sumbat, galit o puot mula sa kanya. Although, ramdam ko noon kung gaano kahalaga sa kanyang malaman kung bakit ko nagawa yun sa kanya at sa aming dalawa. Although napag-usapan namin yung mga nangyari, hindi na raw niya kayang manatili sa relasyon namin. Masakit. At mas masakit daw for him na darating pala siya sa point na mawawalan siya ng tiwala sa akin sa isang iglap lang. At nung nagkita kami sa pag-ibig 3 weeks ago, grabe, lalo siyang gumwapo. Pero higit dun, hindi po siya nagbago. Siya po yung naunang umapproach sa akin na parang wala akong nagawang kasalanan sa kanya 2 years ago. Maiyak-iyak ako noon, Tita L. Di ko kasi alam kung sa tuwa ba, sa gulat ba, o sa lungkot dahil naisip ko na, eto yung taong pinakawalan ko. I asked him kung pwede kaming magkausap kahit na max 30 minutes after ng transaction niya. For the last time, I asked him kung hindi ba siya talaga galit sa akin. Sabi niya, nagalit din naman daw siya, pero hindi raw niya kayang magalit sa akin ng mahabang panahon. Matagal na rin daw niya akong napatawad. Ganon niya raw ako kamahal at minahal. Kaya sana raw, mapatawad ko na rin yung sarili ko at makamove on na rin sa mga nangyari. Pag uwi ko ng bahay, super lost ako, Tita L. Iyak lang ako ng iyak. And lately nga, na-realize ko hanggang sa huli, ang itinuro niya pa rin sa akin, kung ano yung ibinigay niya sa akin all this time. And that is love. That kind of a genuine love. Hanggang dito na lang at maraming salamat po, Tita L. More power and God bless. Galing kay Rian ng Nueva Ecija. Sayang! Sayang naman. Grabe, may mga lalaki pa palang ganyan bukod kay Tita Daniel. Hoy, pagbigyan nyo na happy birthday niya ngayon! Di ba, Derek? Napabangon si Derek di ba? Grabe, may mga lalaki pa
palang ganyan, no? Bukod kay Tito Daniel, kay Direk Joey, kay Aaron, di ba? Kay Ed, kay Mark Dueñas, yung mga wala na rito. May mga ganyan pa palang mga lalaki. Imagine nyo, yung sobrang bait at kaya kang patawarin at hindi kaya magalit sa'yo ng mahabang panahon. Pero alam mo, Mars, sayang, swerte ka na sana, di ba? Dun sa kind of guy that he is, yung ex mo. Kasi yung iba dyan, malamang na jombag ka na boogie wonderland ka na. Kasi nga, ewan ko ba, dito sa Pilipinas, kapag ang babae ang nangaliwa, parang sobrang kasalanan. Parehas lang naman yan naliwa yun, whether babae ka o lalaki. Pero, syempre, ako, si Tita Ella, hindi ko tinotolerate yan. Mali, 'di ba? Pero sayang talaga itong napakawalan mo, Rian ng Nueva Ecija. But I guess yung ex mo ay dumaan lang sa buhay mo para ma-realize mo yung worth ng isang tao and yung sa susunod na magmamahal ka ng isang tao, hindi mo na ulit gagawin yung ginawa mo sa ex mo. I guess yun yung isa sa mga lessons talaga na naituro niya, no? Sa'yo habang nasa relationship pa kayo. And I agree na ang sakit nun, kasi hindi mo lang siya, kumbaga, hindi naman sa no reaction. Kaya lang, he still chose to forgive instead of acting violently. What a gentleman. Just like Tito Aaron, Tito Direk Joey, and Tito Daniel. What a gentleman. Sayang. Pero naniniwala ko, Rian, na kung kayo, hindi naman yung sinabi, di ba? Kung married na yung ex niya or hindi. Malay mo, only time can tell. Di ba? Only time can tell. It's how many years? You said 2 years since kayo nag-break? You had a 3-year relationship? Only time can tell. Malay mo. Add 2, 5 more years. You bump into each other again. You're both single. Who knows? Di ba? Baka kayo pa rin in the end, pero I pray, Rian, na sana makahanap ka pa ulit ng kung hindi man siya ang mahanap mo ulit. Sana makahanap ka ng isa pang katulad niya. And this time, please don't up. Please. Be a good girl na bakla. Sayang di ba? Okay? So, tandaan mo, good girls go to heaven, bad girls go anywhere.